Hello po mga mahal na kabayan, mga kapatid. May nabasa naman po tayong comment dyan na nagsasabi na hindi natin alam kung nagkukunwari. Kasi nga, sinabi nitong nag-comment na ito. Ipapress po natin dyan dyan po, yan. Nakikita nyo po dyan, yan. So, hindi raw totoo ang Iglesia ni Cristo. Kaya, dahil sa hindi tunay, maraming mga kaanib ang hindi nakikipagkaisa. Ayaw daw makipagkaisa. Ayaw nang makinig kay kapatid Eduardo V. Manalo sa ating tagapamahalang pangkalahatan at hindi raw tayo tunay na Iglesia ni Cristo. Ang masabi lang po natin dyan, nasisiraan ka ng bait. Opo, nasisiraan ka ng bait, kababayan, dahil yung sinasabi mong Iglesia ni Manalo, wala pong Iglesia ni Manalo na narehistro sa Pilipinas. Ang narehistro po sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, ay Iglesia ni Cristo. Kung hindi ka marunong magbasa, ay wala tayong magagawa dyan. Kung sinusubukan mo lang na sirain o siraan ang Iglesia ni Cristo, at ang pamamahala po namin ay marami na po ang gumawa po niyan, hindi nagtagumpay, kaya hindi na po namin kayo papatulan. Ang sasabihin lang namin sa inyo ay mag-aral pa rin kayo ng mabuti ng pagbabasa, dahil yung Kristo ginagawa niyong manalo. Sa totoo lang, ang Iglesia ni Cristo po sa huling araw, sa totoo lang, hindi naman si Felix Manalo ang nagtayo talaga ng Iglesia. Diba? Hindi po si Felix ang nagtayo. Napakaliwanag sa Biblia, ang nagtayo po dyan, si Kristo. Kaya nga sinabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Kahit nga ang kapatid na Felix Manalo, hindi niya inaangkin sa kanyang iglesia. Bakit? Ang kapatid na Felix Manalo ay kasangkapan lang ng Diyos para muling maibalik ang tao sa tunay na paglilingkod at muling maibangon ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. At ang Iglesia ni Cristo ngayon na kinaaniban po namin ay talagang bat-bat ng hula, punong-puno ng hula sa Biblia. Isipin mo, magkakaroon ng magkakaroon ng kawan na pangunahan ng isang pastol na magmumula sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat, at yan ay lalabas yan sa panahon ng mga wakas ng lupa. Yung sinasabing mga wakas ng lupa, yan po yung panahon na kung saan malapit na ang araw ng paghuhukom. Nakakakitaan ng mga tanda. Ano yun? Yung digmaan, di ba? Tagutom, tagsakit, o di ba? Maraming mga epidemya, lindol sa iba't ibang dako. Lumabas po yan noong kaalinsabay ng unang digmaang pandaigdig. Diyan po na rehistro ang Iglesia ni Cristo. Isipin nyo, nagdidigmaan ang buong mundo, na rehistro ang Iglesia ni Cristo. Kung hindi tunay yan, sa palagay nyo, mga kababayan, maitatayo pa kaya ang Iglesia ni Cristo? At sa dami-dami ba naman ang sumisira? Kung hindi tunay ang Iglesia ni Cristo, sa palagay nyo, magtatagumpay hanggang ngayon? Hawak ng Diyos ang Iglesia niya. Hawak ng Diyos ang Iglesia ni Cristo. Kaya, sinabi nga ng Diyos, huwag kang matakot. Yun ang sabi sa sugo, nakatalayan sa Biblia. Ako'y sumasa iyo, huwag kang manlupaypay sapagkat ako yung Diyos. Aking palalakasin ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. O, di ba? Sinabi pa doon sa hula, na darating yung isang anghel mula sa sikatan ng araw. Taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Kaya ang kanyang talagang pinakatrabaho, magtatak. Paano yun magtatak? Itatatak sa pamagitan ng gagawin niyang mananampalataya at pababalikin ang tao sa paglilingkod. Hindi sa sinabi niyong tatakan sa noo, yung may tatak na dyan, di ba? Kung maunawaan nyo lang, mga mahal na kababayan, at kung nakikinig lang kayo talaga sa aral ng Iglesia ni Cristo, gaya po namin,
sigurado po ako talaga, sure to sure, 100%, kung open-minded lang kayo, matatawag din kayo sa banal na iglesia. At yung umuusig, baka nga, makatulad din kami, makatulad ko kayo, na dati, tagapag magaling, mahusay, mangusig, inuusig namin ang iglesia ni Kristo. Ayaw namin sa iglesia ni Kristo, pero ngayon, tagapagtanggol na. Di ba nakakatawa? Nakakatawa talaga, nakakatawa. Wala tayong magagawa, tinawag tayo sa banal na paglilingkod. At yun ay kalooban ng Diyos. Na makilala ang tunay na paglilingkod, ang tunay na Diyos. Kasi nga, may hindi tunay na paglilingkod, may tunay na paglilingkod. O diba? Sa mga nanonood nito, sana alamin nyo kung ang ginagawa nyong Okay, mga mahal na kababayan, potol, itutuloy natin. Yun nga, So, yung mga nagsasabi ng ganon, ito lang sasabihin natin, wag na. Huwag nyo nang subukang siraan ang iglesia ni Kristo dahil wala talaga. Wala kayong magagawa dyan. Ang iglesia ay magpapatuloy sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kaluwalhatian, at sa pagtatagumpay. Kasi nga, Diyos ang gagawa. Diba? Sabi nga, ako ang gagawa, sino ang pipigil? Diyos ang masabi niyan eh. At kahit ano pang sabihin ng mga naninira na sinasabihan na sa diablo ko na ang iglesia, sa demonyo, nakakatawa lang sila. Hanggang dyan lang talaga ang masasabi nila, wala nang iba. Kahit ano pang gawing paninira sa iglesia ni Kristo, wala na kayong magagawa. Talagang darating ang panahon na ang iglesia ni Kristo ay ihaharap ng Diyos na marilag sa kabila ng mga pagsubok, pag-uusig. Wala tayong magagawa. Wala kayong magagawa, mga mahal na kababayan. Yung mga naninira lang hindi lahat. Kasi marami naman po tayong mga kababayan na talagang ang paggalang sa iglesia ni Kristo ay napakataas. Napakataas. Kaya nagpapasalamat din po kami sa inyong lahat. Sa lahat ng mga kababayan po natin na iginagalang po ang iglesia ni Kristo. Dahil kami man, iginagalang din po namin ang pananampalataya po ninyo. Kung minsan, nagkakaroon po tayo ng di pagkakaunawaan sa pananampalataya, dahil po talaga hindi mawawala ang katotohanan na kapag ang pinag-uusapan katotohanan, lalabas po ang kasinungalingan. Di po ba? Pero hindi to the point na pinapatamaan po kayo, hindi po ganun. Kundi sinasaway ang maling ginagawa para talaga sa tunay, makagawa ng tunay na paglilingkod. Hanggang doon lang. Tapos magtamo din ng buhay na walang hanggan. Pangit din kasi na kailangan naman sasarilinin ang kaligtasan, pangit din yun na sinasarili ang kaligtasan. Kaya nga dapat, kailangan i-share ang pananampalataya. So hanggang dito na lang muna mga mga kababayan at maraming salamat. Shoutout po sa lahat ng mga kababayan po natin at mga kapatid sa buong mundo. Shoutout din sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa ating channel at sa lahat po ng mga subscribers po natin. Maraming salamat sa inyo pong walang sawang pagtangkilik. Good night po sa inyong lahat mga mahal na kababayan.